Hi guys, for today's video nga po ay napunta nga kami dito sa ilog. Araw nga po pala ito ng Sabado at ngayon ko nga lang po ito na voice over. Dahil sinapian na naman po ako ng kasipagan kaya ito magbo-voice over po ako ngayon dahil full storage na rin po ang aking cellphone. Sobrang init nga po pala nung araw na yan. Kaya nga po ang sabi ng mister ko, tara sa ilog at maglinis na lang tayo ng motor at magbabad na rin tayo sa tubig. Pero hindi nga po namin alam kung saang ilog kami pupunta. Ang sabi nga niya saan kaya magandang pumunta. Sabi ko nga sa asawa ko ay pupunta rin sila ate ng ilog. Pero hindi ko nga po alam kung saan niyang ilog sila pupunta. Ang sabi ng mister ko ay tanungin na lang daw si ate at sumama na lang daw kami. Sabi nga ni ate ay sa balugan nga daw sila maliligo kaya ayun sumama na nga lang ang mga person. Sabi ng mister ko tara sumama na lang tayo sa kanila siguradong maraming baong pagkain yun. Eto nga po pagdating nga namin sa ilog nandito nga po sila ate Yengyeng at nauna na nga daw po sila. Sila nga po pala ang pamilya ng asawa ng ate ko, ang family Perez. Kaya makikipamilya muna nga kami for today's video. Parating nga namin dito ay natuwa nga ako sa ilog, ang ganda ng agos at ang linis ng tubig, napakalinaw. Dito na nga rin po pala yung ibang mga pamangkin nila naliligo na kasama ang kanilang mga anak. Dito nga ay nagluto na nga rin sila nitong hotdog. Parang ang sarap-sarap kasi magluto pag dito nga sa tabi ng ilog. Siyempre for the video mo na nga ang person at after nga nito ay tinawag na nga ako ng mister ko, samahan ko nga daw siya maghugas daw kami ng motor. Ayan, syempre kailangan pag paghugas ng motor ay may pa-video din. Hindi nga pwedeng walang video kapag maglilinis ng motor, dapat kasali nga ito sa ating content. Ito namang mister ko kapag maglilinis nga ng motor ay gusto namang pulidong-pulido. Hanggang nga namang linis na linis hanggang kailaliman. Mas malinis pa sana ito kung may dala nga kaming timba, naiwanan nga namin ito sa looban. Dahil tumambay muna nga kami doon sa bahay ni Nana Sesing at ni Ate Rowena bago nga kami pumunta dito. Sabi nga namin ay susunduin nga lang namin sila ate at sila ate Jane. Dahil ang tagal nga nilang dumating, nung sinundo nga namin sila, ang sabi nga ni Kuya Isme ay dumiretso na kami sa ilog kaya ito, naiwan nga namin ang timba at ang brush na panglinis namin dito sa motor. Buti na nga lang at sa motor lang nilagay ng mister ko itong pangmunas ng motor at saka itong liquid soap. Kaya maya nga lang habang naglilinis nga kami nitong motor ay dumating na nga sila ate Jane kaya nga napalingon din ako. At ito nga tinatapos nga lang namin ito bago nga kami pumunta doon. Sabi ko nga sa mister ko okay na to at nasabon naman na lahat. Hagisan na ako namin ng tubig pero ayaw nga niyang pumayag. Gusto niya ay sasabunin nga ulit pagkatapos nga nito. Maya-maya nga lang ay tinatawag na nga nila kami at kakain na nga daw. Ito nga ay nag-uumpisa na silang kumain at ayan guys. Ito talaga yung maganda at masaya. Siyempre masarap kumain sa tabi ng ilog lalo na nga kung maraming baong pagkain. At ito na nga guys, papunta na nga ako dito para kumain. Makikikain lang pala ako dito for today's video guys dahil wala nga po kaming baong pagkain at soft drinks lang po ang dala namin. Dahil hindi naman talaga kami kasama dito sa swimming nila. Biglaan nga lang po kaming napasama at naaya nga lang ako ng aking mister dahil maglilinis nga daw kami ng motor. Dahil medyo makapal nga po ang face ng mister ko kaya ayan, makikikain nga po kami for today's video. Ang sasarap nga po ng baon nilang pagkain dito pero ang gusto ko talaga dito ay yung pakwan. Nabutan na nga po pala ako ni ate ng ulam dito pero ang gusto ko ang kunin ay yung pakwan nga at doon nga ako natuwa sa pakwan. Siyempre bago nga po kumain ay kukuhanan ko muna nga sila ng video para nga makapag-video naman kahit kaunti. Dahil kapag kumain na nga po ako ay hindi na ako makakapag-video dahil madudumihan na nga itong kamay ko. After nga po ng kainan, ito hugas na naman po ng mga pinagkainan. Ang sarap nga maghugas ng pinagkainan dito sa ilog dahil nga dire-diretso lang yung tubig at saka pagkasabon mo nga ay isang banlawan na lang ayos na. Sarap talagang kumain dito sa tabi ng ilog. Pagkakain mo nga ay diretso hugas na nga rin sa tubig at ang ganda rin dito sa pwesto nila. Sakto nga na may dala nga silang mga tent, hindi nga masyadong bilad sa araw kapag ganito. Eto nga bising-busy pa rin sa paghuhugas ng pinggan itong mga pamangkin nila. Sama na nga dito si Ate Princess. Katapos nga po ng kainan ay nagre-ready naman po sila Ate Jane ng pangmerienda mamaya. Magluluto nga daw po sila ng sopas. Hindi nga sila gugutumin dito dahil napakarami nga nilang baong pagkain. Ganda rin talaga yung ganitong bonding, yung paminsan-minsan ay magkakasama ang pamilya at kanya-kanya nga silang baon ng pagkain dito. Ang ganda rin pala dito ay napakalinis nga nitong tubig at saka maagos nga po pala yung tubig dito. Ito nga po palang kinuhanan ko ay sa gawing kilid kaya nga mukhang hindi maagos. Pero pag pumunta ka nga po sa bandang gitna ay kitang-kita mo nga yung malakas na agos ng tubig dito. Gumawa nga rin po pala sila dito ng pinakaliguan nila, hinarangan nga po nila ng mga bato. At ayun nga po si ate at si Kuya Isme, nag-enjoy nga sa pagbababa dito sa tubig. Nga po sa may banda nila ate at ni Kuya Isme, hinarangan nga po ng mister ko ng mga bato para daw medyo malalim at makalangoy-langoy daw ng konti. Para pag umpo nga ay medyo lubog naman yung katawan. Babaw nga lang po pala yung tubig dito at sakto nga lang po sa mga batang naliligo. Hindi nga nakakatakot paliguin ang mga bata dito kapag ganito ang itsura ng tubig. Kung makikita nyo nga guys, itong ang dinadaanan namin ay napakalinaw. Dito nga ay tumatawid nga sila Ate Princess at hahanap daw sila ng mabibili dahil dun sa kabila ay maraming tindahan. Kayang-kaya nga po nilang tawirin itong ilog dahil mababaw lang naman. Ang problema lang ay medyo maagos nga lang ito.
Kaya nga po kahit mga bata ay kayang-kayang maligo nga dito at hindi rin nakakatakot paliguin ang mga bata dito. Ito namang mister ko pagkatapos nga maghakot ng mga bato at mag-ipon ng bato doon sa kabilang gilid ay eto sabi nga niya magpapaagos nga daw siya dito. Dito nga po ay nagsunuran na nga rin itong mga bata nung nakita nga nilang nag-enjoy nga itong si ate at si Kuya Ismi. Munod na nga rin po itong kanilang mga pamangkin. Ito namang mister ko ay uulitin nga daw niya yung ginawa niya kanina. Ang nagbibideo nga ako ay ba may bata na palang inaagos ng tubig, hindi ko nga napansin kanina. Hindi na nga lang at nakita kaagad ni ate at ni Kuya Ismi, kaya yun tinakbo nga kaagad ni Kuya Ismi. Ang nakakatuwa lang sa bata na to ay hindi siya umaalis dun sa kanyang pwesto, nakokontrol nga niya yung paa niya. Ito namang mister ko ay nasiyahan nga sa pagpapaagos nga dito sa tubig. Maya-maya nga lang ay dumating na nga rin ito sila Ate Princess. Ayan, maraming ang kwento sa kanyang mami. Hali nga sila ni Jet doon sa kabila at tumawid nga sila ng ilog. Dito na lang po guys. Thank you for watching. Ay!